fellowship, Lord, sa church natin, Lord God. We pray, Lord God, sa mga upuan na wala pang laman, Lord God. We pray, Lord God, hallelujah, na mapupuno sa pag-ibig. Salamat, O Diyos. Ikaw, O Diyos, ang siyang dakila. Taliksikin mo ang bawat puso ng bawat isa sa amin, O Diyos. Kung ano man ang pangit at pagkukulang na aming ginawa, Panginoon, from Monday to Friday, Lord God, hallelujah, patawarin mo kami, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa kagalingan, sa kalakasan, na yung pinagkakaloob sa amin, Lord God, hallelujah, na ikaw, O Diyos, ang siyang nangunguna sa amin. Anumang pagsubok na dumating sa aming buhay, nandyan ka lagi na siyang sumusubaybay sa amin. Lord God, itinataas namin, Panginoon, ang mga kanta, papuring awitin para sa iyo sa gabing ito, Lord God, na sa mga papuring awit pa lamang, Panginoon, doon ay ikaw na ang kikilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Maging, Panginoon, sa magbibigay, Panginoon, ng iyong mga salita, O God, hallelujah. Nawa, O Diyos, sa bawat makikinig, Lord God, kahit sa online, Lord God, na hindi lang yung nandito, Panginoon, sa church, ikaw, O Diyos, ang siyang manguna, Panginoon, hallelujah. Ikaw, O Diyos, ang siyang magbigay, Panginoon, ng understanding, Panginoon, sa lahat ng aming mapapakinggan, Panginoon, na yung mga salita sa gabing ito, Lord God. At magagamit namin sa aming buhay, pang-araw-araw, O Diyos. Hallelujah. Salamat minsan pa at muli naming ibinabalik ang papurit pagsamba sa pangalan mo, Jesus. In Jesus we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Sa Diyos ang papuri. Amen. Amen. Sa Diyos ang kaluwalhatian. Amen. May tanghal ang kanyang dakilang pangalan. Thank you, Jesus. Panginoong Jesus, ang aming pag-aawit, naway tanggapin mo. Amen. Salamat, Panginoon, for all the good things you have given unto us. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Woo! Palakpak po natin ang ating mga kamay. Papuri para sa iyo, Panginoon. Aking mamasdan at kalawakan, hindi ko maunawaan iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, Panginoon. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal
katabi, kapatid, tayo ay masaya sa piling ng Diyos. Hallelujah. Wala na nga pong iba makakatumbas ang kasiyahan at kagalakan na dadarama natin sa piling ng Diyos. Hallelujah. O Diyos, walang hanggang katapatan. Tanggapin mo po, O Diyos, ang aming pagsamba. Hallelujah. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Minsan pa walang hanggang katapatan sa iyo, O Diyos. Sa buhay ko'y lagi mong laan. O Diyos, narito niyo pong mga anak. Hallelujah. Dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo hindi mapapantayan. O Diyos, walang hanggang katapatan sa iyo lamang. Hallelujah. Katapatan sa iyo lang, O Diyos. Sa buhay ko lagi mong laan. Siyang tunay, Panginoon. Hallelujah. Dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan,
natin sa malumanay na tingin. Hallelujah. Tataas ang aking tinig, itatangaw sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O minsan pa, Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Jesus, ikaw lang, o purihin ang ngalan mo, Jesus. Sa'yo ang lahat, kaluwalhatian mo, O Panginoon, tanggapin mo. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Minsan pa, Panginoon, para sa'yo, sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Hallelujah. Jesus, sa'yo lang. sa iyo ang papuri. O Diyos, sa iyo ang pagsamba, kaluwalhatian. Tanggapin mo, Panginoong Hesus. Praise. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, Panginoon, sa iyo ang kaluwalhatian. Salamat sa iyong kapangyarihan na laging siyang nandyan para gabayan kami. Banal na Espiritu, salamat po sa gabing ito. Wala pong ibang may tataas kundi ang pangalan mo. Lord, put in our hearts and our mind that worshiping is not about us. It is about you, Lord. Panginoon, ikaw pong walhati. You said in your word that you inhabits in the praises of your people. Lord, mawawalang kabuluhan lahat ng bagay na ito, Panginoon. Kung hindi ikaw ang maging sentro ng aming awitan, hindi ikaw maging sentro, Panginoon, ng iyong salita. Lord, itinataas ka namin, dinalwalhati ka namin. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, na ginagabayan niyo po kami. Lord, salamat sa katapatan mo. Panginoon, sa kakatapos, Lord, na biyaya na binigay mo sa tahanang ito, Lord, wala ka ba bang may babanggut kundi pasasalamat? Wala kami ibang may masasabi sa aming bibig, may isip, Lord, kundi ang kapangyarihan na ikaw ay tapat,
Sa mga panahon, Panginoon, that we think, wala na, pero Lord, Ikaw pa rin ang nagpupuna. Lord, Ikaw pa rin, Panginoon, ang siyang laging nandyan para patunayan ang kapangyarihan. Maraming salamat po sa gabing ito that we have a chance to restore, to refresh our soul. Lord, I pray that our spirit, Lord, will be fed tonight. Lord, I pray that your Holy Spirit, Lord, will instruct us, will convict us, will teach us, Lord, of all things, Lord, na kailangan po namin. Panginoon, ano mang pangangailangan po namin, itinataas po namin sa iyo. Mas lalo na po sa spiritual. Lord, alam po namin na alam mo kung ano pangangailangan ng bawat isa. Mas lalo po sa aming spiritual. We thank you, Lord, that there is a seed that will be planted tonight. Kaya pag ito'y tumubo, Panginoon, makikita ang bunga sa aming buhay. Maraming salamat po. Itinataas kita. Tinadakila ka namin. We honor you, Lord. We bless you. In Jesus' mighty name. And everybody will say, Amen and Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Lord. Praise God. Thank you, Jesus. You may be seated. Hallelujah. Parang feeling ko mas lumiwanag dito sa harapan. Amen. Palakpak po lahat ng nilalamig. Amen. Para uminit-init kayo. Amen. Lamig na lamig kayo. Praise God. Hallelujah. Amen. Sino pong nakakita na ng ating teaser for Sunday? Magsabi na amen. Amen. Sino excited for Sunday? Amen. Praise God. Kaya wag muna kayo pupunta sa bahay, mga kapatid, para may surprise. Amen. Praise God. So good evening, everyone. Pakisabi sa katabi, sa likod harapan, good evening. Amen. So welcome to our Friday service. Masarap po magpuri sa Panginoon. Amen. Ang ganda nung kanina yung sa salamat. Ano yung isang lyrics doon, Raymark? Ibalik mo nga. May salamat. Yung pag may pangangailangan ba yun? O Jesus. Praise God. Sa verse tayo, sa verse. Salamat. Hindi, sa verse tayo. Sige pa. Praise God. Ayan, kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may malalapitan. Say amen to that lyrics. Amen. Kaya pag tayo po may pangangailangan, kanina tayo lalapit? Sa Diyos, hindi sa Bombay. Amen. So masarap magpuri sa Diyos. Welcome po, praise God, kay brother na siyang andito ulit. Praise the Lord. I pray na makapaglagi ka na dito. Sa mga online viewers po, ilagay nyo kung saan po kayo nanonood. Sa mga kapatid natin, mas lalo po yung mga nasa abroad. Amen? So tonight, we will read the verse Luke 9:10-17. Magbabasa po tayo. Nang ginagawa ko to, hinala ko, saglit lang ako, pero let the Spirit lead us. Amen? Luke 9:10-17. Basahin natin sabay-sabay. O sige, basahin niyo yan. 1, 2, 3, go. Then he slipped quietly away with them toward the town of Bethsaida. Ilagay mo sa 11. Hallelujah, praise God. Sa 11, ang sabi niya, ibabasahin ko na, sunod na lang kayo. Sabi niya, but the crowds found out where he was going, and they followed him. He welcomed them and taught them about the kingdom of God, and he healed those who were sick. In verse 12, sabi niya, late in the afternoon, yan, basahin niyo, read with me, 1, 2, 3, go. Late in the afternoon, the 12 disciples came to him and said, send the crowds away to the nearby village and farm so that they can find food and lodging for the night. In verse 13, read on. Verse 15.
So the people all sat down. 16. Jesus took the 5 loaves and 2 fish, looked up toward heaven, blessed them, then breaking the loaves into pieces, he kept giving the bread and fish to the disciples so they could distribute to the people. Last verse, 17. And afterward, the disciple picked up 12 baskets of leftovers. Say amen to the word of God. Sa verse 10, sabi niya, when the apostles returned, they told Jesus everything they had done. So kung titignan niyo po, itong kwento po na binasa natin, ito po yung nagpakain po si Jesus ng 5,000. Actually, 5,000 lang yung na-account, iba pa yung mga bata at saka mga babae dyan. So dyan, ang nangyari, sa verse 1, para meron po kayong konting context, sa verse 1, Jesus sent His disciples and gave them power and authority to cast out and heal all the disease. So yan ang ginawa nila. Kaya sa verse 10, sabi niya, nung pagbalik nila, nag-report sila kay Jesus. And sabi niya, they sent out, they tell everyone about the kingdom of God and heal the sick. Amen. Kaya ang Diyos natin, nagpapagaling ng may sakit. Amen. Kaya pag may sakit, mananalangin tayo ng kagalingan sa Panginoon. Amen. Pero sa verse 10, ang isang nag-strike out sa akin, ay yung sabi niya, they told Jesus everything they had done. Importante na pag tayo may ginawa, sinasabi natin sa Panginoon. Kayo ba, ginagawa niyo ba yon? At the end of the day, kinikwento niyo ba sa Panginoon? I remember si Zuriel, paano tinuruan ni Sister Alma si Zuriel paano manalangin. Sabi niya, ano yung pagpapasalamat mo sa Lord ngayon? So siya, kikwento niya lahat ng ginawa niya ngayong araw. But mostly nakakatawa kasi gusto niya lang yung nasasabi niya sa Panginoon. Amen? But these disciples was commissioned by the Lord, and pagbalik nila, sabi niya, they told Jesus everything they had done. Kaya tayo, pag may ginawa tayo, it is important na sabihin mo sa Panginoon. Alam naman na ng Lord yon. Alam mo, iba pag sinasabi mo sa Lord. Iba, if you end your day telling the Lord yung pinapasalamatan mo, kung ano yung nangyari sa'yo, ano naging struggle mo. Amen? Say amen? Kaya itong mga disipulo, what did the apostles when they returned? They told Jesus. So kung titignan mo, they report. Nag-follow up sila sa Panginoon. Amen? May fellowship sila with the Lord. Alam niyo ba na sa kingdom ng Lord, it is important, yung reporting importante yan. Yung follow up, yung fellowship sa kingdom po ng Panginoon. Amen? Kaya kung titignan mo, itong mga taong ito, they are close to Jesus, sila mismo, hindi nila sinabi, alam na ni Jesus yan, binigyan niya nga tayo ng kapangyarihan. Hindi. Sinabi nila. Amen? Nandyan yan, Brother Raymark. Hallelujah. So, reporting, follow-up, and fellowship are important key to the kingdom of God. Amen? So, in verse 11, kaya sabihin mo nga sa katabi mo, magre-report tayo. Amen. Magpa-follow up din tayo. Fellowship. Amen. So, verse 11, sabi niya, but the crowd found out where he was going, and they followed him. Kasi after nilang mag-usap-usap, umalis sila. Parang kumbaga, sikretong umalis sila. Pero nalaman ng mga crowds, and they followed him. Sabi, the crowds found out where he was going, and they followed him. Nasubukan niyo na bang umalis? Sinikreto mo, saan ka pupunta, tapos na timingan ka ng mga taong iniiwasan mo doon sa pinuntahan mo. Nasubukan niyo ba yon? Iniwasan mo nga, nagkita-kita naman kayo doon. Amen. So si Jesus, may pinuntahan siya, pumunta siya sa Bethsaida, hindi niya pinaalam sa mga tao, but the people found out, sabi niya, and they followed him. So yung mga taong iniwasan niya, na parang kumbaga, pasikreto siyang umalis, nung nalaman nila, sumunod sila. Anong ginawa ni Jesus? Sabi niya, He welcomed them. Though they had just left, they still sought Jesus and followed. Alam mo, ganun ang tao pag gutom sa Panginoon. Susunod yan. Hindi mo kailangan pilitin. Pag nalaman may Bible study, may gawain, may pagpupuri, dadalo yan. Kaya ako naniniwala ko, sa una pwede kang pilitin. Amen. Siguro sa una yan. Pero pag nandyan na yung encounter mo sa Lord, I do not believe but when you encounter God na hindi ka susunod sa Panginoon. Hindi mo hahanapin ng Panginoon.
Aminin niyo man o hindi, parang kulang na ang buhay mo pag hindi ka nakapagpuri sa Panginoon. Amen ba? Hindi dahil nasanganay ka, kundi yan ang kailangan ng tao. Amen? So these people, nung nakita sila ni Jesus, anong ginawa ni Jesus? He accepted the people. Inaccept niya pa rin yung mga tao. And so as children of God, we should know how to accept people. And to accept people, as we are children of God, we know how to accept people who want to know and follow God. Kaya tayo, pag may mga taong gustong sumunod sa Panginoon, dapat wini-welcome natin yan. Hindi natin iniiwasan. Amen? Kasi ang Kristiyano ganon. Ang Panginoon, winelcome niya yung mga tao. Tayo po ba, marunong tayo mag-welcome? Amen? So serve people by welcoming them. Pero sapat ba yung pag-welcome? Hindi. Kasi anong ginawa ni Jesus after that? He welcomed them and taught them about the kingdom of God. Kaya huwag kayo magsasawag na makinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya ako naniniwala ko na bawat gawain merong salita ng Diyos. Amen. Night of worship man yan, Friday service man yan, Sunday service man yan, Kingsmen man yan, Women's, dapat may salita ng Diyos. Amen. Because that is the instruction of God for us. Serve people by welcoming them, by teaching them the Word of God in the kingdom of God. Kasi pag ang tao, nandyan na, yan ang pagkakataon para turuan natin ang salita ng Diyos. Kaya wala tayo dapat sasayangin. Amen. So hindi sapat na i-welcome lang natin ang tao, kundi i-share din natin ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng 1 Peter 3:14-16, ano sabi niya? Read, "But even if you suffer for doing what is right, God will reward you for it. So don't worry or be afraid of their threats." Amen? Verse 15, "Instead, you must worship Christ as Lord of your life." Si Kristo ba ang Diyos ng buhay mo? Si Kristo bang nasusunod sa buhay mo? Amen. Totoo ba yan? Amen. Praise God. And if someone asks about your hope as a believers, anong gagawin daw? Always be ready to explain it. At ito yung nakakatakot gawin. Amen? Nung nagsisimula akong Kristiyano, may mga salita ng Diyos na, alam mo yung ako lang nakakaintindi. I mean, naiintindihan mo pero ang hirap mo ipaliwanag. Sino nasubukan yon? Amen? Basta maawatam tumot lang. May mga ganun tayong time. Amen? But we need to be ready to explain it. Kaya importante po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi unti-unti, hindi mo man kaya ngayon, pero unti-unti, dapat natututo po tayong to explain. And always ready to explain it. Amen? Kaya huwag kayo matatakot. Amen ba? Alam mo, sabi nga nung isang pag-aaral, paano mo malalaman kung naiintindihan mo isang bagay pag naituturo mo na? Amen? Kaya study the Word of God. Pakisabi, study the Word. And sabi niya, if you explain it in verse 16, "But do this in a gentle and respectful way." Hindi kayo makikipag-away. Amen. Kaya alam mo yung mga nakikipag-away sa TV na kung sino-sino relihiyon ang inaaway, alam niyo kung sino tinutukoy ko, hindi ng kalooban ng Diyos. Amen. Nagsasalita pa ng hindi magaganda sa si TV mismo. Amen. Anong sabi ng Bible? "But do this in a gentle and respectful way." So pag may taong hindi nakakaintindi, hindi porket hindi nila kilala ang Panginoon, babastusin na natin. Amen. Keep your conscience clear. Then, if people speaking against you, they will be ashamed when they see what a good life you live. Because you belong to Christ. Ang bigat maging Kristiyano. Amen? Tinitignan ng buhay natin para walang masabi ang tao sa atin. Amen? Kasi, sa ating mga Kristiyano, when you preach the truth without love, that is harsh. Nakarinig na kayo ng preacher na totoo naman yung sinasabi niya pero walang pagmamahal. Di ba nakaka-offend? Ang harsh, kumbaga walang pagmamahal. Amen? Anong pinipreach ngayon ng mundo? Love without truth. Amen? And that is a lie. So dapat tayo mga Kristiyano, we stand on truth and love.
So when we preach, may katotohanan, may pagmamahal din. The goal is, ang mga tao matuto pagdating sa Panginoon. Amen? So dapat we need both truth and love. And who is that? Anong sabi ni Jesus sa John 14:6? I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Amen. So Colossians 4:5-6, anong sabi niya? Live wisely among those who are not believers and make the most every opportunity. Yung mga taong unbeliever, nakatingin yan sa buhay natin. Live wisely among those who are not believers. Ang challenge natin mga Kristiyano, mga kapatid, ay mamuhay sa mundong ito. Kasi yung mundo pong ito, punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng maraming hindi magagandang bagay. And as Christians, ayaw natin yon. Pero that is the time na makikita po ang pagka-Kristiyano po natin. Amen. Live wisely, ibig sabihin, gagamit tayo ng wisdom, gagamit tayo ng karunungan. Amen. And make the most every opportunity. In verse 6, sabi niya, let your conversation be gracious and attractive. Kaya hindi wala ng Kristiyanong chismis ang pinag-uusapan. Amen. Amen. Sabi niya, let your conversation be gracious and attractive. So mapag-intindi po tayo, may grasya. And you will, sabi niya, and attractive so that you will have the right response for everyone. There is a time na magsasalita ka. And there is a time to shut up. Amen. There is time na makikinig ka lang. There is a time na ikaw naman yung magsasalita. Amen ba yun? And mas maganda na ang laging lalabas sa bibig natin ang katotohanan. Bakit ko po ba pinapaliwanag sa inyo? Actually, this is not our topic. Pinasadahan ko lang po ito. Dahil kung titignan mo, si Jesus, nung siya po ay bakit siya sinusundan ng tao? Kasi nakikita sa Panginoong Jesucristo yung bunga. Nakikita yung truth and love sa Kanya. Nandun yung wisdom. Nandun yung hinahanap ng tao. Alam mo, ang tao, hindi mo kailangan pilitin pag nakikita sa buhay mo yung pinapangaral mo. Amen. You don't need to beg for attention. You don't need to beg for anything if the people, pag tumingin sila sa buhay mo, nakikita. Amen. Actually, yung buhay mo ngayon magiging rason bakit sila susunod sa Panginoon. Amen ba yon? Amen ba? Bakit sumunod ng mga tao na to? Dahil kay Kristo. Yun yung sinasabi ng Bible, let your light shine in this earth. You will be salt and light. Amen. Yun ang ginagawa ng mga Kristiyano. Kaya tayo dadami kasi nakikita yung liwanag ng Diyos sa atin. Yung mga sumunod kay Kristo, nandyan yung pangangaral, pero desisyon pa rin nila. Pero malaking bagay sa mga Kristiyano na tayo'y sumusunod sa Diyos. Amen? So in verse 12, sabi niya dyan, late in the afternoon, the 12 disciples came to him and said, send the crowds away to the nearby village and farm so that they will find food and lodging for the night. There is nothing to eat here in this remote place. So nasa lugar sila kung saan walang pagkain. Amen. Wala pang food panda nun. Amen ba yun? Wala pang Grab. So ang sabi nila, Lord, Jesus, pauwiin mo na itong mga to para makakain sila. Tingnan mo yung verse 30, anong sabi ni Jesus? Feed them. Jesus said, feed them. Alam mo kung minsan, may mga utos ang Diyos, it doesn't make sense. Maniwala kayo sa akin mga kapatid. If you follow Jesus, there is a time na yung mga sasabihin ng Diyos, it doesn't make sense. Alam niyo ba nung linunch natin yung Project Noah, it doesn't make sense. Amen. Walang pera, ilang buwan natin kinuha. Anong sabi natin? January 2026, lalabas natin. It doesn't make sense. Amen ba? But praise God. Sa Sunday, na-inauguration na natin, Thanksgiving na, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi natin alam saan manggagaling. Amen. Ito kung titignan mo, ilang tao papakainin nila? 5,000. Yung ang 100, problemado tayo 150, 200 Yung 5,000, sabi niya, kaya nga sabi ng mga disipulo, pauwiin mo na sila. Pero ang sabi ni Jesus, feed them. At sabi niya, but we have only 5 loaves and 2 fish.
Sabi, gusto ko yun na sumagot sila eh. Yung kasunod, sabi, ano sabi? Okay, ibalik mo. Or you are expecting us to go and buy enough food for this whole crowd. So ang sinasabi mo, in layman's term, in other words, parang sinasabi mo, oh, gusto mong bumili kami. Kami ang bibili para sa mga taong ito. Ang instruction ng Lord, when you have instruction from the Lord, it doesn't make sense in your own mind. Amen. Kaya alam mo, pag may inuutos ang Diyos sa'yo, huwag mong questionin. Lakaran mo. Ano sabi niya? Feed them. Ang mahirap kung minsan sumunod. Amen. Kasi kung minsan pag tayo susunod, gusto natin maintindihan. Pero alam mo, sa kingdom ng Lord, hindi mo kailangan maintindihan para sumunod. Amen. Pag sinabi mag-ikapo ka, Lord, may pangangailangan ako. Hindi, sundin mo. Amen. Pag sinabi mag-seed ka, Lord, mayroon akong pangangailangan. Ibigay mo. Amen. Pag sinabi magpatawad ka, Lord, siya naman yung nagkamali. Magpatawad ka. Sometimes it doesn't make sense to you, yung mga instruction ng Lord, but you need to obey. What happened? Sabi niya nga sa 14, for there were about 5,000 men. And Jesus replied, tell them to sit in groups, about 50 each. Wala silang kawala. Di ba? Pwede naman nila sabihin, pauwiin mo na kasi. Amen. Pero sabi nila, hindi, paupuin nyo. Aba, pakainin mo na pinaupo mo pa. So final na to. Amen. Final na. Anong ginawa? Kung titingnan mo, there is a different kind of view. Ang gusto ng mga disipulo, pauwiin ng mga tao. Pero si Jesus, He wants to bless the people. You know what is the point of instruction of the Lord? It is to bless you. Pag may inutos ang Panginoon, it is to bless you. Hindi para ipahamak ka. Maybe it doesn't make sense, pero it is the way of God to bless you. Amen. Pag pinagtanim ka ng Diyos ng malaking halaga na it doesn't make sense to you, do it. Amen. Pag sinabi ng Diyos, sumunod ka, maglingkod ka sa akin, kahit walang-wala ka ngayon, gawin mo sa Panginoon yan. Amen. Maganda karir mo, hindi mo maintindihan saan papunta yung buhay mo, sumunod ka. It doesn't make sense, but the Lord said, follow me. Carry your cross. Amen. The disciples went to send away people, but Jesus wants to bless the people. Just imagine, Jesus is already ministering the word. Nangangaral na siya. But He even wants to minister even into their physical needs. Dito nagkukulang tayong mga Kristiyano. Grabe tayo magpuri. Grabe tayo mangaral. Pero kung minsan nakakalimutan natin to minister the needs of these people. Amen ba? Kaya natin linabas yung Project Noah to minister to the needs of the people. At ba't bukod doon? Alam nyo, nakikita namin to sa ibang relihiyon. Alam mo ano meron sa kanila? Ministering the physical needs. Sila nga, kasi nungalingan yung pinipreach sila, lumalaki sila. Amen. How about tayo? We have the truth. Ang kailangan natin is to love thy neighbor. And this is the instruction of the Lord for us this year 2026, to love thy neighbor. Amen? Kaya pakisabi sa katabi, hindi tayo magdadamot. Amen? Hindi tayo magdadamot this year 2026. Amen? Hindi ko sinasabi yung sasakyan, kundi pangangailangan. Amen? Amen ba? So kung titignan mo, you can see the heart of Jesus here. You can see the heart of God here. He has compassion for the people. Kasi nung sinabi kanina sa verse 12, this is a remote place. So kung maglalakad pa yung mga tao, malayo pa kung nasaan ang pagkain. Amen. Malayo pa kung nasaan ang pagkain. So nandun yung compassion niya, pagod na yung mga yan. Imagine, meron pang hindi pa nga bilang yung mga bata dyan. So Jesus wants to minister. Kaya dapat balanse po tayo. We want to minister in spiritual, we want to minister in physical. Amen? And in verse 15, sabi niya, so the people sat down. In verse 16, look what Jesus did. Jesus took the 5 loaves and 2 fish, look up toward heaven, and blessed them. Then breaking the 5 loaves into pieces, He kept giving the bread and the fish to the disciples so they could distribute
to the people. May 4 na ginawa ang Diyos dyan. Ano yon? Una, He took the 5 loaves and 2 fish. Nakita niyo na yung post na yung sa kingdom ng Lord, baliktad ang math. Di ba? 5 fish, 2 loaves equals 5,000. Nakita niyo na ba yung post na yon? Ganun po sa Panginoon. Maybe kulang sa paningin mo, pero kayang palaguin ng Panginoon. So the first thing Jesus did, He took the 5 loaves and 2 fish. Sa atin po mga Kristiyano, whatever you have, God will use it. Ano man kung anong meron ka, yun ang gagamitin ng Diyos. Pero kailangan mong ibigay sa Kanya. Kung anong meron ka talento, ibigay mo sa Kanya. Dahil unang-una siya may bigay sa inyo. If you have the capacity to give, if you have the capacity to teach, if you have the capacity to give your life to the Lord fully, give it to Him. Amen. So whatever you have, God will use it. Kung ano man ang meron tayo, yun ang gagamitin ng Diyos. Kaya tayo, kung ano man ang meron ka, ipagamit mo sa Diyos. Pakisabi sa katabi, ipagamit mo sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi ng Ephesians 6:7, serve wholeheartedly. Ibig sabihin, ibibigay mo kung ano yung meron ka. As if you were serving the Lord and not people. Amen? Sa panahon na ito, yung binasa nating verse, si Jesus ang naglilingkod. Pero nung siya'y umangket na po sa langit, bilin niya sa atin, serve wholeheartedly. Give your life. Pag sinabing mag-serve, doesn't mean magpapastor ka. It doesn't mean ibibigay mo yung buong time mo dito sa church. Pero ang sinasabi niya, ibibigay mo kung anong meron ka sa Panginoon para may taas mong pangalan niya. You can be in private sector, in government, saan mang ospital, saan mang bagay ka magtatrabaho, basta ang ginagawa mo para sa Diyos. Amen? So because, sabi niya in verse 8, you know that the Lord will reward each one for whatever good they do. Yun yung masarap. Pag tayo naglingkod sa Panginoon, may reward. Pakisabi, may reward ako sa Lord. Amen? Sino may gusto magka-reward this 2026? Amen. Asahan niyo yung reward ng Lord. Amen? That's the number 1 Jesus did. Number 2, He looked up to heaven. It's symbolizing and acknowledging God. Ibig sabihin, He trusts God. Alam niyo ba na alam ni Jesus na kulang? Kasi tinanong niya ay sinabi sa kanya, but we have only 5 loaves and 2 fish. Alam niya. Tingin niyo, hindi niya alam yon. Alam niyang kulang. Amen. Pero ang ginawa niya, kinuha niya, He looked up to heaven. He asked God to multiply. Tingnan mo anong sinabi ni Jesus sa John 11:41. So they took away the stone, then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. Alam mo anong eksena to? Nung binuhay niya si Lazarus. Kung kayang buhayin ng Diyos ang patay, kaya niya rin magpakain ng 5,000. Kung kaya niya magbuhay ng patay, kaya niya rin magpakain ng buhay. Amen ba? Kung nabuhay niya nga yung patay, di kaya niya rin pakainin yung buhay. Amen. Kaya pag naglilingkod ka sa Panginoon, papakainin ka ng Diyos. Amen. Psalm 123:1 it says, sabi niya, I lift my eyes to you, O God, enthroned in heaven. Kaya ang prayer natin sa the Lord's Prayer, di ba? Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Provide today our daily bread. Pero una mong hiningian ang Panginoon. Kanino mo in-address? Sa Panginoon na nasa langit. Amen. Kaya sabi ng Romans 10:11, as the scripture says, anyone who believes in Him will not be put to shame. Ibig sabihin, hindi tayo i-reject ng Lord. Pakisabi, hindi ako i-reject ng Lord. Pag tayo'y humingi sa Panginoon, we will not be rejected by the Lord. Tanggalin niyo sa kaisipan niyo na hindi ka sinasagot ng Lord. Sinasagot ka ng Lord, pero kung minsan ayaw mo lang yung sagot. Amen ba? Pag nananalangin ka, sino dito naranasan yun? Nanalangin ka, sinagot ka naman ng Lord, pero ayaw mo yung sagot. Ako lang ba nakaranas nun? Yung may timeline ka, sabi mo, Lord, eto gusto ko ganito. Ito po panalangin ko. Tapos dumating, hindi nangyari. Amen? But the Lord said, you will not be put to shame. Ibig sabihin, hindi ka pa handa. Hinahanda ka pa lang ng Lord. Amen? Number 3, He gave thanks. Nagpasalamat siya.
there is a gratitude. Mark 11:24 says, I tell you, you can pray for anything, but if you believe that you have received it, it will be yours. Kasi alam mo, nung siya nagpasalamat, yun yung panalangin niya at alam niyang matutugunan siya. There is an expectation when you give thanks to the Lord. Na Lord, salamat, tinugunan mo na. Alam mo, that's not being positive. Pag kasi inuna mo yung pasasalamat, ibig sabihin nun, linalagay mo yung expectation mo sa Panginoon na narinig ka niya. Na alam mo matutugunan ka niya. At dyan yung salita niya, sabi, I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you've been received, it will be yours. Pag nakalinya ka sa will ng Lord, lahat ng panalangin mo, matutugunan. Kung kalooban ng Diyos. Amen. Anong sabi ng Bible? Every good and perfect gift comes from above. So saan galing? Sinong tumutugon? Ang Diyos. I think that's James 1:7. Amen. Pakitingin mo nga, brother. James 1:7. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ibalik mo sa 6. Thank you, Lord. But when you ask Him, sure that your faith is in Him, do not unsettled. Amen. Sa 4. Sa 4 tayo. Yan, sabi, let persevere, finish its work, that you may be complete and mature. Ang galing naman taga-ano ko. Verse 5, hindi. Wisdom na yung verse 5 eh. Hallelujah. Pero kung titignan mo, He is the giver of perfect gift. Amen? Amen ba? Kayo, naniniwala ba kayo, regalo kayo ng Diyos sa tahanang ito? Ha? 17. O, lagay mo daw sa 17. Praise God. Alam kong gising kayo. Maganda pala to eh. Yan, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heaven lights, who does not change like a shifting shadow. So hindi nagbabago po ang Diyos. Pag sinabi niya, natutugunan ka niya, tutugunan ka niya. He is the same yesterday, today, and forevermore. Kaya alam mo, mahalaga ang memory verse. Kaya tingnan mo, James 1:7, akala ko, kulang pala ng 1. Amen? So pakisabi, every good and perfect gift is from above. Palakpakan natin ng Diyos sa mga regalong binigay niya sa atin. Amen? Sa mga nasa live, lagay niyo po ang James 1:17. And last, number 4. Broke it. Actually, dito ako medyo, this is the main message of this for tonight. He broke it. So when He broke it, it multiplied. There's a multiplication in breaking. Naniniwala ba kayo doon? Alam niyo ba na may pattern when it comes sa breaking? There is key aspects of multiplication in the Bible. Papakita ko po sa inyo to. Sa pattern po ng creation. Throughout the scripture, a pattern of division or breaking precedes multiplication. Anong ginawa ng Diyos in Genesis? God divides light from dark and land from water before filling them. So there is a breaking before multiplication. Amen? Naniniwala ba kayo doon na kailangan mo nang ma-break bago mag-multiply? Amen ba? Alam mo, isa sa naisip ko kanina na naging blessing sa atin, yung, ewan ko kung manunod to si Aribela, nakausap ko kasi noong isang araw, sabi niya, praise God, kuya, ang dami ng worker. So nung pinatay ko yung cellphone, pinagbulay-bulayan ko, bigla ko naisip, oo, kasi umalis ka na eh. Yeah. Amen. Amen ba? Hindi, that's not a bad thing. Amen. Napansin nyo? Hindi yung pagkakasabi kong kasi umalis ka na, hindi yun ibig sabihin mali. Hindi ibig sabihin nun na ayoko sa kanya. Pero ang sinasabi ko, pag may aalis, may papalitan Diyos. Amen. Amen. Ilan ang pumalit sa kanya? Marami na dadagdag ngayon sa ministry. Amen. Kasi dati, ilan ang trabaho niya, nasa media siya, papaawit siya. Amen, sa laki ba naman niya na yun, di ba? Maganda pag nanonood ka, ha? Praise God. Pero kung titignan mo, when God breaks, there's a multiplication. Amen? Kaya alam nyo, hindi tayo pwede magyabang sa Lord. Ako, pag umalis ako ganito, huwag kang mag-alala, maraming ipapalit si Lord.
Amen? Kaya alam mo, I keep my feet ground. Talagang, kasi sabi ko, alam ko, kasi this is my thinking about this church. Sinustain nga ni Lord tong church nang wala tayo Amen. Kayang mag-raise up ni Lord ng ibang tao ulit. Pero praise God for the privilege na tayo ang naglilingkod ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. The miracle of the 5 loaves and the fish, yung pinag-uusapan natin kanina. When Jesus fed 5,000 men plus women and children, wala pa kasi, alam nyo ba, masakit pong katotohanan, dati hindi binibilang ang babae sa bilang. Walang bilang natin ang mga babae pagdating sa bilangan. Parang ganon. Praise God ngayon, naging maayos na po tayo. Amen, naging civilized tayo. With the 5 loaves and 2 fish, He first blessed, broke, then gave the food. And the multiplication happened in breaking. Nung pinasalamatan niya, binigay niya. Alam niyo yung sabi niya doon sa last verse kanina, He kept giving. Nung pinasalamatan niya, tuloy-tuloy yung pagbibigay niya. Amen? Kaya dapat may breaking, pagkasabi may breaking. Yun naman sa widow sa Zarephath, sa 1 King, lagay mo ito, Brother Raymar, sa 1 King 17:7-16, basahin natin. 1 King 17:7 para makita nyo. Etong widow na to, basahin natin. 1, 2, 3, go, basa. Sometime later, the brook dried up because there had no rain in the land. Verse 8, then the word of the Lord came to him. Sino tinutukoy dito? Si Elijah. In verse 9, go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed the widow there to supply you with food. Wait, dyan muna. Di ba sinabi niya may widow na magsusupply sa'yo ng food? Tignan mo kung sino yung ginamit na Lord na widow. Verse 10. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in jar so I may have a drink? Humingi siya ng tubig. 11. Anong sagot nung widow? As she was going to get it, he called, and bring me please a piece of bread. In verse 12, as surely as your Lord God lives, she replied, I don't have any bread. Only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. Anong sabi ng Lord kay Elijah? Pumunta ka doon, may magpro-provide para sa'yo. Sinong dinatnan niya? Widow na walang bread. Ang meron lang sa kanya, flour in a jar, a little olive oil. I am gathering, tignan mo yung kasunod na sinabi, I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son that we may eat and die. Hallelujah! Yung ginamit ni Lord na magpapakain kay Elijah, gusto nang mamatay. Naghahanda na, kumukuha na ng stick para, para magluto at last meal niya na yung kasama yung anak niya. Imagine mo yon kung sinong ginamit ng Lord. Amen? Kaya kung minsan pag may ginagamit ang Lord sa atin, it doesn't make sense. Talaga, yan yung makakatulong sa amin. Siya talaga yung gagamitin mo, Lord. Amen? Verse 13. At sabi niya dyan, Elijah said to her, don't be afraid. Go home as you have said. Kung titignan mo, grabe ang faith ni Elijah, na alam niya pag sinabi ng Lord, mangyayari. Though hindi maganda yung nakita niya sa babae, sa widow, pero ang pinanghawakan niya yung salita ng Diyos. Amen? But first, make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. Maliit na nga, pero sabi pa rin ni Elijah, gawan mo ko at dalhin mo sa akin. Then, make something for yourself and your son. In verse 14, sabi niya, for this is what the Lord God of Israel, the jar says, the jar of flour will not use up, and jug of oil will not run dry until the day of the Lord sends the rain. Ilagay mo sa NLT, maganda yan. Hallelujah. Thank you, Lord. For this is what the Lord says, the God of Israel says, there will always be flour and olive oil left in your container until the time when the Lord sends rain and the crops grow again. Yung dating walang-wala, ang sabi nung binayaan niya yung propeta, siya mismo pagpapala siya. Amen. Kung titingnan mo, sumunod lang siya. Pero siya mismo napagpala. In verse 15,
So he did as Elijah said, and Elijah and her family continued to eat for how? For many days. Na-extend yung flour na iisa lang, pang isang meal na lang, na-extend for many days. Dahil bakit? Sumunod. Pakisabi ulit, sumunod. Verse 16, there was always enough flour and olive oil left in the containers just as the Lord had promised through Elijah. Kaya pag nangako ang Diyos, tapat ang Diyos. Amen? Kaya alam nyo, kung titignan nyo, nasa breaking season yung babae. Nasa breaking season si Elijah, ganun din si yung widow. Hindi natin alam yung pangalan ng widow eh. Kasi kung titignan mo, that will be her last meal. Si Elijah wala na siyang makain. Nasa breaking season sila pareho. Pero anong ginawa ng Diyos, pinagtagpo niya yung dalawa para biyayaan yung dalawa. Amen? So there is multiplication in breaking. In verse 17, last verse natin, last 17. Okay na yun. Praise God. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? So yung maliit, minultiply ni Lord. Pakisabi, yung maliit, imumultiply ni Lord. Actually, hindi nga lang minultiply ni Lord, sinobrahan niya yung ano niya, hindi nag-run dry. Amen? Sinong gusto ng ganon? Lagi may bigas sa tahanan, laging may ulam sa ref. Amen? Lagi may pera sa pitaka. Sino may gusto nun? Amen? Kaya pag nasa breaking ka, sumunod ka. Amen? Alam mo kung bakit pag nasa breaking ka na, ibig sabihin, kasunod nun, pagpapala. There will be multiplication. Amen? Sa mga nasa live, pakisabi, pakitype, there is a multiplication coming. Amen? At ganun din, kasi alam mo in spiritual application, yung brokenness, there is a pattern often interpreted as a spiritual lesson sa Bible. That when God breaks, men uses broken people, those who have broken hearts, failed dreams, and humble circumstances to multiply their impact and usefulness for His kingdom. Kung papansinin mo, ang sabi niya nga, He will use yung mga tao na hindi magaganda yung background. Gagamitin niya yung mga taong broken para ipakita sa mundo kung sino yung nasa likod nila. Amen? Nasa Bible yon. Nasabi niya, He will use those yung iniitsapwera ng mundo. Amen? Kaya tayo, alam mo, importante pag binibreak tayo ng Lord, kailangan nag-yield tayo sa Kanya kasi pinapaganda ng Lord yung kwento natin. Amen? And there is a seed principle sa John 12:24. Anong sabi niya? Unless the corn falls to the ground and dies, ibig sabihin, it breaks open, it remains alone, and if it dies, it produces much fruit. Kaya pag tayo namatay na po tayo sa sarili nating kagustuhan, that's when the time the Lord can do the good things in your life. Kasi hanggat kinukontra mo yung will ng Lord sa buhay mo, hindi mo makikita yung bunga na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Pakisabi, hindi ko kukontrahin ang Lord. At wag ka mag-alala, pag kinontra mo si Lord, laging ikaw ang talo. Amen? Hindi ka mananalo sa Panginoon. Amen ba yon? Tanggalin niyo sa isip niyo na in Ilocano, kaya mong ipapilit tikayat mo ti Lord. No, hindi mo kaya. Amen? Ayaw mo man, darating ka rin doon, nalakaran mo rin yan. Amen? So, magkaiba ang kingdom math sa natural math. Naniniwala ba kayo doon? The principle teaches us that putting limited, insignificant resources into God's hand results into supernatural increase. Nung nagsimula tayong mag-seed sa Project Noah, aminin nyo man o hindi, parang ang labong may labas nung unti-unti tayo papalapit. Tama ba? But when we put in the hands of God, He multiplies it. At alam mo ba, until now, may nagsisid. Amen. Parang hindi ko niyo ako narinig, palakpakan naman natin ng Lord na patuloy pa rin na nagbibigay sa Panginoon. May nag-PM nga sa akin, sabi niya, Pastor, pwede bang before na lang yung Valentine's ko ibibigay yung akin? Praise God, sabi ko, wala pong problema doon. Gusto kong biruin, as long as 200,000 po yung pinakamababa. Biro lang. Amen? So, when you put in the hands of God, supernatural increase will happen. Often, leaving more left over than what was started with. Kasi, yung sa last verse lang may makikita nyo,
Because breaking is not the end of the story. It is a necessary step to bring about divine multiplication. Kaya pag binabasag tayo ng Panginoon, if you are in the breaking season, God wants to multiply you. Amen? Alam mo, naniniwala ko na isang part ng isang tao na breaking, pag nag-college ka na, pag nag-high school ka na, yung paalis ka na sa comfort zone mo, tapos pagkatapos mo mag-college, magtatrabaho ka na, magpapamilya ka na. Mga breaking season yung mga yun. Transition ka, breaking ka. Amen? Mas iba na naman pag may anak ka. Amen ba? Amen? Pero kung titignan mo unti-unti, nagmumultiply ang Lord sa buhay natin. Amen? So in verse 17, the last verse, sabi niya, basahin nyo, 1, 2, 3, go. They all ate as much as they wanted. Afterwards, the disciples pick up the 12 baskets of leftover. Kumain sila kahit gaano pa kadaming gusto nila. Ang gusto ko yung kasunod. The disciples pick up 12 baskets of leftover. Yung kanina, 5 loaves lang and 2 fish. Pagkatapos, ang naiwan ilan? 12 baskets. Ilan ang disciple? Tag-iisa sila. So if you see the goodness of God, yung dating mga kanina na gustong pauwiin yung mga tao, sumunod sila, nabiyayaan pa sila. You know, this verse is a testimony to Sister Alma. Ako na magtitestify kasi ako naman nangangaral. Hindi naman ikaw. Kasi nung siya, pinagre-resign na siya ni Lord. Alalang-alala to. Sabi niya, Lord, paano kami? Kasi yun yung main source namin, yung income niya. She prayed, she asked the Lord for direction. At ito, ang binigay ng Lord sa kanya. You know what revelation God gave to her? Pagdating dito, sabi niya, just serve the people at akong bahala sa pangangailangan ninyo. Because these people, these 12 disciples, served the 5,000 people. But after that, nagbigay ang Diyos para sa kanila. So ganun din ang mensahe ng Diyos sa gabing ito. There's a multiplication in breaking, and when you serve the people, unahin mo ang anak ng Panginoon. Unahin mo ang mga tao at hindi ka pababayaan ng Diyos. Because sometimes ang tinatanggal ng Diyos sa atin is yung selfishness. Lord, paano kami? Paano ko? Hindi ko ina-advocate yung wag mong isipin yung sarili mo, mali yun. Ang sinasabi ko, practice wisdom. Pero ang sinasabi ko, pag tinatawag ka ng Diyos, pag merong sinasabi ang Diyos, pag may instruction ng Lord, sumunod ka dahil siya ang bahala sa basket mo. Amen? You know what happened? Yung dating kinikita niya, parang inilipat lang ng Lord sa akin. Through the business, through the ministry, through those people who seed to us. Alam mo, sa totoo lang, mas maraming ang libre ngayon kaysa nung nagtatrabaho siya. Amen. Kami dati binabayaran namin ang hotel namin. Ngayon may mga nagbabayad sa hotel namin. Amen ba? Before nakakapag-travel kami ng sarili namin pera, ngayon nagta-travel kami. Nang iba, kung minsan libre na iba. Amen. So pag inuna mo na sinunod ang salita ng Panginoon, if you yield in the breaking of the Lord, there's a multiplication. There's a 12 basket. Each one of them has a basket. At naniniwala ko na para sa ating lahat, may basket ang Lord. Amen? Sa mga nasa live, may basket tayo. The more ka naglilingkod sa Panginoon, the more mo makikita yung biyaya ng Diyos sa iyo. There is a multiplication in breaking. At panghawakan nyo itong last verse natin. Yung sabi niya sa Job 36:11. Tayo na tayong lahat. Tayo tayong lahat. Sabay-sabay natin basahin ito. 1, 2, 3, go. If they listen and obey God, they will be blessed with prosperity throughout their lives. In all these years,
will be pleasant. Pag makikinig daw tayo at susundin ng Diyos, we will be blessed with prosperity throughout their lives. Yan ang gusto ko eh. Habang nabubuhay ka. Habang buhay ka, may pagpapala ang Diyos sa'yo pag sumusunod ka sa Kanya. And all these years will be pleasant. May kapayapaan, may proteksyon. Amen? So multiply in breaking. Multiply in breaking. Kasi lahat tayo mga naglilingkod, merong ibibigay ang Diyos sa atin na instruction that doesn't make sense. Pero you just need to obey. Isang patunay doon, mga kapatid, yung paparating natin na blessing sa Sunday. Sa totoo lang, it doesn't make sense. Naalala ko one time, si Sister Mylene, na sabi ko sa kanya, nag-alala ako eh. Sabi, bahala si Lord, Pastor. O sige, bahala si Lord. That time, I think, mga nasa 200 pa lang tayo. Sabi ko, di mo lang nangangalahati, malapit na. Sabi ko, yung mga tao, Lord, na kinakausap mo, parang di pa nagbibigay ah. Amen? But God provides. Amen? So, nung Thursday pa tayo pumunta? Wednesday. No, Wednesday, I don't know why, na bakit, hindi ko sinasabi wala akong kagalakan, kundi dahil siguro in-expect ko na ibibigay ng Panginoon. Na nung nakikita ko yung sasakyan, hindi ako naiyak, hindi ako natuwa, okay lang ako. I don't know why. Yan yung tanong ko sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, dati, pag yung ugali ko dati ito, baka kusang-kusang ko na ito pinunta ka, hindi akin to. Amen? Pero kung titingnan mo, God is preparing us. Kaya doon ko naintindihan na pag ang Panginoon, gusto kong pagpalain ng Lord, ihahanda niya talaga yung puso mo. Ihahanda ka niya to be a good steward of the blessings. Tingnan mo yung mga disciple kanina. Actually, mali puso nila. Ayaw nila pakainin yung mga tao. Pero at the end, nung sumunod sila, pinagpala pa sila ng Diyos. Amen? So be encouraged that as we serve the Lord, there is a blessing waiting for us. Amen? I want you to be encouraged tonight. There is a blessing for you. There is a basket for you. Lahat tayo may biyaya ang Diyos sa atin. Amen? Sino naniniwala doon magsabi na amen? Serve the people and God will provide for you. At panghawakan niyo ang sabi niya sa Job 36:11, if they listen and obey, they will be blessed with prosperity throughout their lives. All their years will be pleasant. Hindi lang isang araw, kundi habang nabubuhay ka. Amen? Pwede ba tayong umawit sa Panginoon? Bago tayo manalangin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship the Lord. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things I've seen. Show me how to love like you. Yes, Lord. How love me. Break my heart for what breaks yours. Our hearts. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Heal my heart and make it clean.
We know na gusto mo lamang po kami, Panginoon, palaguin. Gusto mo kami, Panginoon, na tumuon, tumingin sa iyo, sumunod sa iyo. Lord, sinusuko po namin lahat ng mga bagay, Lord, na kailangan namin isuko. We surrender to your will because we know, Lord, na ikaw ang Diyos, Panginoon, na siyang nakakakita ng maigi, mabuti, at karapat-dapat, at kalugod-lugod para sa aming buhay. Panginoon, ano man pong ginagalawan po namin, help us, Lord God, to yield sa season kung nasaan po kami ngayon. Lord, if we are in breaking season right now, if we are in sa panahong pagtuturo, Panginoon, help us, Lord, to stand, to obey you, to cling into your word, to yield to the Holy Spirit, to surrender, Panginoon. Salamat sa bawat naglilingkod sa tahanang ito, Panginoon. Lord, patuloy niyo po kami, Lord, na instruct. Patuloy po kayo magbigay ng salita po sa amin. Tulungan niyo po kami sumunod sa mga sinasabi niyo, sa mga utos niyo, Lord. Maliit man o malaki, mahirap man o hindi, Panginoon. Lord, we ask for more faith. We ask for more obedience. We ask that you will open our eyes of the things of heaven. And Lord, break our hearts for what breaks yours. Lord, in our disobedience, we repent. In the delayed obedience, Lord God, we repent, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat po kami sa salitang tinanggap po namin sa gabing ito. Alam ko, Panginoon, na marami ka pang gagawin, nagsisimula ka pa lamang. Lord, sa mga may pangangailangan, paalala mo sa kanila that you are the provider. You are Jehovah Jireh, Lord, the God who provides. Lord, you are the God who sees. Nakikita mo ang kalagayan ng bawat isa, ang pangangailangan ng bawat isa. Lord, dalangin ko na pangatin mo ang bawat buhay po na mayong naglilingkod, sa bawat kaluluwa, Panginoon, sa tahanang ito. At patuloy mo pang iangat ang antas, Panginoon, ng aming pananampalataya at pagsunod. And Lord, we will believe in your word, what you said in Job 36:11, that if we obey you, Lord, we will live our lives with prosperity. And Lord, we know that you will protect us, Lord. Salamat po, Panginoon. Help us, Lord, to welcome people, to teach your word, to serve you wholeheartedly. Panginoon, salamat po. Binibigyan niyo kami ng puso, Lord, na mapagpakumbaba. Patawarin niyo kami sa mga panahon na hindi kami naging mapakumbaba, Panginoon. Sa araw na ito, sa gabing ito, Panginoon, we confess that you are our Lord, that you are the God of this church, of our family. Help us, Lord, to obey. And help us, Lord, to understand that there is multiplication in breaking. We give back all the praises and glory to you. We honor you, Lord. We bless you. In Jesus' mighty name. And everybody will say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Lord. Praise God. Thank you, Lord. So, dumako na po tayo sa giving. Sabi kanina ni Pastor, there's a multiplication in breaking, and I can testify na that is true po. When we obey God, pag prioritize natin siya, He will sustain us. Sabi nga po sa Proverbs chapter 3, verses 1 to 2, sabi niya, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandment. For the length of days and years of life
and peace they will add to you. When I read these verses po, the first thing that came out to my mind was, what teaching does Jesus has for us as His children when it comes to giving? And nabasa ko rin po, sabi sa Proverbs 3, verses 9 to 10, sabi niya, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Hindi lamang po yan yung sinabi ni Lord na when we honor Him with our wealth, He will sustain us, He will bless us. Familiar naman po kayo sa Malakay 3:10, di ba? Sabi niya, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. So, with these verses, it shows God greatest assurance that truly in following Him, there's peace in chaos, especially when we are facing financial challenges. And there's also great abundance po. All glory to God. Tayo pa tayo, mag-pray pa tayo. Yes. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po, Lord Jesus, sa mga salita mo ngayong gabi, Panginoon. Lord, thank you for reminding us, Panginoon, that truly, Lord, in breaking, Lord Jesus, there is a multiplication, Lord. Lord, maraming salamat po for providing our tithes and offering tonight, Lord Jesus. Lord, we know that all these, Lord Jesus, are from you, Lord Jesus, that this proves only, Lord Jesus, that you are working in our lives, Lord Jesus. Lord, continue, Panginoon, to open your windows, Lord, sa mga anak mo, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, ang mag-supply, Panginoon, ng mga tithes and offerings namin, Lord. Ganun din po sa mga pangangailangan namin, Panginoon. Lord, alam ko pong nakikinig ka, Lord, Panginoon, that hindi mo kami pababayaan, Lord Jesus. Lord, we ask this, Lord, in your name, Lord, in Jesus' name, amen. Praise God. Sige po. So, announcement lang po sa mga kasama namin bukas sa Family Day and, Family, Family and Couple Seminar sa LOCCF. Huwag niyo pong kakalimutan. Sa Pantar Urba lang siya. So, pag galing po kayo ng GSP, yung dati nating church, tumbukin nyo lang yung daan papuntang Epic Mall. Daan ng Pantar Urba. Makikita nyo yung malaking building, LOCCF. So, kita-kita po tayo at 9 a.m. bukas. May pagkain na pong maproprovide sa church, kaya wag na po kayo magdala ng ulam. Pero kung gutumin kayo, agala kayong tikot-kutin nyo. Para hindi na kayo lumabas-labas. Kung may gusto pa daw, pwede pa kayong mag-join, pero update nyo kami ngayong gabi, mag-decide na kayo kasi ang naipaalam lang namin is 22 packs. So, 22, nasabi ko na kay Pastor Ramil. Yan, so hanggang 22 packs. So, see you po bukas sa mga kasama namin. So, let's stand up for our benediction tonight. Yeah, Sunday po, 8 a.m. So, remind nyo po yung mga katabi nyo. Lalo malamig-lamig ngayon. Mag-remindan po tayo na 8 a.m. tayo Sunday. And then tomorrow, after ng activity natin sa LOCCF, tuloy po ang ating 4:30 na prayer gathering dito. And preparation na rin po ng ating parating na sasakyan, yung celebration natin this Sunday. So,
Let's all bow down our heads and let's pray to the Lord. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for the word that you have given us tonight. Lord, help us, Lord God, that we may become like a seed that is willing to die, Lord God, to be broken, that we can multiply, Lord God. Paano, Lord Jesus, na ikaw, you were willing to die of yourself, Lord God. You gave up your life. And from you, Lord God, thereafter multiplied many more millions of eternal life, Lord God, for those who believed in you, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang aming buhay, Lord God, maialay namin sa iyo, Lord God. Nang sa gayon, sa pamamagitan ng aming buhay, Lord God, we can multiply, Lord, with many more souls that are added to your kingdom. So, Lord, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po na malakaran namin ang iyong mga salita. And Lord, continue to empower your people, protect us, sustain us, Lord God. We thank you, Lord God, for all the heavenly gifts, Lord God, for all the blessings that you're giving us. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.